Hi guys! Welcome back sa aking channel. This is Ana Kay Villalobos, and for today's video, I'm going to share with you the things that I got influenced to buy. Ito yung mga bagay na kung hindi ko nakita sa isang influencer, ay hindi ko malalaman na nag-e-exist sila and therefore prompting me to buy them. Now, the question is, do I love them or regret them? You will know in this video. So if you are interested, please keep on watching. Talagang umasa ako rito kasi ang ganda dun sa influencers. Ay shit, hindi pala to para sa akin. Let's remember na not everything is all about money. If you have watched my last video, which is my no-buy list for 2024, at tinamaan kayo, sorry na kaagad if I touched a nerve. Minsan kasi, kailangan natin na may magsabi pa ng iba o magmula pa sa iba para ma-prompt tayo na mag-isip or gumawa ng paraan. If you have made your list, let me know in the comment section. Congratulations! Isa ka sa tinamaan, gumawa ng list, at you are all for self-improvement. If you haven't watched it yet, I'm going to put a card somewhere here sa taas ng screen and panoorin mo yung video na yun. To encourage you to do your own, bago ko simulan itong video na ito, even if I have my no-buy list, hindi naman ibig sabihin na pinagsisihan ko lahat ng binili ko na nandun sa listahan na yon. Nagtiwala din kayo sa akin kasi alam yung nagtatry talaga ako on my own, whether sponsored or not, and I was able to gain a job na hindi ko akalain na magiging influencer ako kasi nga, sobrang mahihain talaga ako in person. But even if I feel like mga good stuff yung na-accumulate ko, pag masyadong marami, nakaka-overwhelm din. Kumbaga, hindi mo need ng ganoong karami. Hence, my no-buy list. So yan, para ma-encourage kayo na gumawa ng no-buy list for 2024. Do not hate your past self, your past spendings, your past experiences, because only can you move on if you truly recognize and embrace your past and present self. Ayan, ang dami ko nang sinabi. Let's start with this video. Magsisimula tayo sa shoes. Hala, ang dumi pala ng loob kasi sinuutan ko siya ng black na socks. So, this is the New Balance 530s. Very trending ito. Nakita ko siya sa mga influencers and sabi kasi nila, sobrang komportable. So, yes, I did an unboxing sa aking TikTok and totoo talaga na sobrang komportable na sa buong Japan trip ko, I think ito lang ang suot-suot ko. Kaso mga CZ, namimili siya ng ipa-partner. For me para lang naman sa akin. Now, hindi naman laging ang suot ko ay bagay dito. So, you have to rethink na kahit komportable siya, hindi siya ganun kamahalan, magagamit mo ba lagi? Anong nangyari lang na kahit goodbye ito, not for my style. So, do I love it or regret it? Not totally regret naman, but it's just that alam ko na sa sarili ko ngayon na when I buy shoes, I should focus more on hindi lang kung ano yung malambot at trendy, kung di kung babagay din ba sa akin. So ito. Now, this one, isa pa ito. This is the Adidas Samba and I have 3 pairs of this. Different colors. Isang yung pinaka-trendy, tapos yung isa naman, all beige yung kulay niya. And then the other one is a collaboration na Samba with Sporty and Rich, yun yung beige and then yellow stripes. Now, do I love it or regret it? Quick answer. Yes, I love them. They are super duper comfortable, but dapat isa lang yung binili kong color. So, it's either this one, yung pinaka-trendy, or di kaya yung beige. Because you do not need a lot of this. I love it, but I only need one. I just would want to warn you na madali lang siyang magmukhang luma. So, ito naman kasi ay talagang madalas kong sinusuot lately. Kaso, hindi ako yung pinaka-masirain sa sapatos and definitely hindi naman super ingat. Pero ang bilis talaga niyang malumang tingnan. If you are someone na ayaw na may crease sa sapatos mo, you will hate this one, but ako wala namang problema sa akin. Madaling dikitan ng dumi, especially dito sa toe cap, kasi nga yan yung material niya, it attracts dirt. Although itong white na part, madali lang siya with wipes. Yun kasi yung una kong pair na kinuha, but if I were to redecide, sana ito lang yung binili ko kasi ito yung mas pasok sa lahat ng mga outfit na gusto kong isuot. Now, isa pa sa mga trendy na shoes ay Jordans. Now, do I love it or regret it? Same principle doon kay Samba. I love it, but siguro one color lang. I do not need a lot of colors. Warning lang din, the first time you're going to wear it, it will not be as comfortable as the New Balance and the Sambas. Meron itong tinatawag na break-in na face. You need to break in for it to be comfortable. Madali naman yung maintenance niya kasi yung material na ginamit dito is madaling punasan. I love them, but I'm not going to purchase more. So, the next item on my list is nasa beauty category. Ito, alam na alam ng lahat sa TikTok. This is the Charlotte Tilbury Hollywood Flawless Filter in the shade 4. Medium ang aking shade. Yung iba ginagamit ito bago maglagay ng foundation nila to have that glow. Yung iba naman pag maganda yung skin, diretso sa skin and it will give them nga that glow. But personally, this is something that I can skip. Kung gusto ko siguro ng glow, gagamit na lang ako ng skincare sa ilalim na dewy para pag pinatong ko yung base ko, it will appear that way. Yung effect, kumbaga, is not something that I can't get from my existing products sa aking vanity. So, for this one, regret. I'm sorry, pero regret talaga because hindi na ako bibili ng isa pa. From the same brand, this is the Charlotte Tilbury Blush 1. So, ito lang ang hawak ko ngayon, but I have yung mga contour nila, mga bagong blushers
nila in this form, and every time I buy this one, I always remove yung cushion part kasi nga, laging may natitira every dispense, tapos yung natitira na yon tumitigas or nag-harness ng bacteria. Since meron naman siyang on and off dito, tinatanggal ko na lang tapos nilalagay ko sa likod ng kamay ko. Malinis pa siya na ganyan. Kumakalat din kasi sa cup yun pag ibinalik mo from cushion to the cup. So that's one tip if you have this one. Hindi ko nakikita yung sarili ko na mauubos sila. Love but will not repurchase. Now from Rare Beauty, isa pang viral na item. This is their soft, anong pangalan nito? Soft Pinch Liquid Blush, tama ba? Basta yung kanilang liquid na blush and liquid na highlighter. This one is so for me. Maganda naman yung effect niya sa skin, but hindi siya yung parang hindi kayang gawin ng ibang brands. I have 4 shades of the blush and then 2 shades of the luminizers, yung mas malaking version, but liquid form din. So for me, I will not repurchase. Hindi naman regret dahil binili ko sila at hindi ko nagamit. Nga lang, hindi ko nadadagdagan. Ito guys, this is the Rare Beauty Under Eye Brightener. Tama ba? Yes, in light to medium, yun ang aking shade. Ito yung kanilang parang concealer, pero nilalagay daw bago mag-concealer. Tapos yung applicator is yung parang stainless steel or steel na ganyan sa dulo. Tapos imamassage mo na ganyan. You blend it either by your finger or brush or by your sponge. And it's supposed to brighten the under eye. Siguro yung level lang ng under eyes ko na itim, hindi siya kaya nito. So I'd rather use a nice concealer or a nice, hindi rin kasi ako gano'n nagko-corrector kasi nga nagkikik din naman sa under eyes eh. Hindi man niya matakpan yung aking under eyes. Let's say just for skincare effect, wala din. So kung hindi niya na natakpan yung dark under eyes ko, wala din skincare effect, talagang mareregret mo siya. Hindi ko siya gaanong nagagamit and ginagamit ko lang siya pag nakikita ko dahil nangihinayang ako. So regret for this one. Uy, ito, dahil talagang sikat na sikat si Miss Hailey Bieber, this is the Rhode Skincare. Unahin na natin ang pinaka-sikat. This is the Rhode Peptide Lip Treatment. Ngayon, bukod dun sa clear tapos merong flavor, naglabas na rin siya ng may shades. But I only have the original one and this one na clear with watermelon ata ito. Yes, I think so. So it's a lip treatment na supposedly pag nilagay mo, parang glazed yung itsura ng lips mo or parang healthy tingnan. Pansin ko lang dito ha, kayo din ba? Every time na ilalagay ko siya, nakaka-moisturize naman, pero hindi siya as moisturizing as my super favorite na Dior Reviver Color Lip Balm or Dior Color Reviver. Hanggang ngayon hindi ko alam yung name niya, basta yung lip balm ni Dior super fave. Hindi ito kasing moisturizing noon. Pero ang gusto ko sa kanya, pag nilalagay ko, super ganda talaga tingnan ng lips ko. But, ang problema is, after ilang minutes, nawawala na yung pagka-glaze na tingnan. Hindi ko alam kung bakit. So, if you want to look good on camera every time na mag-picture, retouch mo para glaze tingnan. It's not something na hindi kayang gawin ng iba. So, this one, I regret. And the last item I got from Rhode is their glazing milk. And nakita ko to nung nag-apply si Hailey Bieber sa kanyang napakagandang skin. Glazed nga talaga ang itsura. Nauso kasi yung kanyang nails na glazed donut na dati pa naman yun. It's just that it got more popular because of Hailey Bieber. So, meron siyang glazing milk. I have tried this one couple of times in different situations para makita ko yung effect niya. Para siyang tinubigang moisturizer for me. Well, tama naman sila. Ang essence ay parang tinubigang moisturizer. Pero wala kasi talaga ako nakikitang effect. Siguro, magiging glaze lang siya kung sobrang ganda ng skin mo. May glaze effect siya. Pero kung ang skin texture mo ay katulad sa akin, siguro sis, hindi kasing glazed yung itsura. This one, I truly regret. Mas niregret ko pa to kaysa dun sa lip treatment. Now, from Dior, I have different shades of this. Yung pink, yung coral, and yung rosewood. Pero alam nyo, the first time that I got this one, hindi pa siya viral sa TikTok. It was a few years ago, nag-i-exist na itong product na ito. Tapos nakalimutan kong meron lang ako nito. So, na-expire, tinapon ko, diba? Ang galing ko, bumili ulit ako ng isa, baka kasi dahil nakalimutan ko lang. So, when I purchased yung pink, okay lang naman kasi nga yung sigurong pagka-pink niya is hindi yung pink na nagsusut sa akin. Kahit na siya ay color changing depende sa pH mo, hindi siya nag-change sa pink na nagko-complement sa akin. Now, nung naglabas sila ng coral, ay, baka kasi pas para sa akin, baka pang mas cooler toned yung pink. So, pinurchase ko yung coral. Okay din naman siya. It's just that, hindi rin siya yung coral na gusto ko. Last but not the least, my last row. Kasi ito yung pinakahuling shade. Sabi ko, ito ang ganda. This is in the shade Rosewood. Nakita ko kasi siya sa isang makeup artist dito sa Pilipinas. Ang ganda nung trinay niya. Pero nung sa akin, parang okay lang.
lang. And I've given it a couple of chance to work on me, different shades, different seasons in my life. It's just a truly regret item talaga. This is very viral right now. This is from the brand Laura Mercier, and I got the shade 2 and 2 dun sa talagang viral na Real Flawless Weightless Perfecting Foundation. I've used it 2 times pa lang, but this is a straight up regret for me. Maganda naman talaga yung coverage niya. Ang ganda sa camera tingnan. Minsan kasi hindi mo masasadyang mahawakan yung mukha mo. So sana yung makeup mo man lang ay pag nahawakan, hindi babakat yung kamay mo. This is not long lasting, so maganda sa camera but not long lasting. Talagang umasa ako rito kasi ang ganda dun sa influencer. So kailangan ko lang na dumikit siya sa mukha ko. Ito siguro ay ipamimigay ko na lang. Sayang kasi mahal ito. Nawang isinabay ko sa order ko is the Laura Mercier na powder. This is not the original version. This is the translucent loose setting powder Ultra Blur. Kabaliktaran na hindi ako natuwa dito. This one I really love. And alam nyo ba, akala ko malaki yung nabili ko. Meron palang size at maliit ang na-purchase ko. So this one I will totally repurchase. Totoo yung Ultra Blur effect niya. Actually, it's the one I'm wearing today. Nag-spray lang ako ng facial mist after. Kaya baka kung may makita kayong konting shine dyan, it's because of that. But this one, yun na ba lahat ng beauty? I think so. Yun na guys. Yun na lahat. With beauty din naman kasi, I try to keep myself updated. So, kadalasan, pagka-release pa lang, I try to get my hands on them. But yun yung mga items sa nakita ko sa influencers ngayon mga yun. And wag na kayong umasa na i-reveal ko kung sino yung mga influencers na yun. I don't wanna create an issue here and explain ko kung bakit okay lang sa akin na binili ko at hindi ko sila nagustuhan. Later yan. Mga bags naman tayo. Number 1 on the list is the Dior Book Tote. Diba may time na parang lahat talaga ay naka-Dior Book Tote. And I bought this one kasi ito yung time na manganganak ako. So sabi ko, ang dami talagang mailalagay sa loob. And I think magagamit ko siya dahil easy access, wala kasing zipper. Shoot ka lang ng shoot. But to be honest, I wasn't really able to use that much of this book tote kasi alam nyo, may nangyari dito eh. Naglagay ako ng iPad sa loob. Tapos yung iPad kasi medyo silicone yung texture nung kanyang cover. And when I returned home after my C-section, nag-transfer yung itim nito doon sa silicone ng iPad and hindi naman ito nabasa. Siguro dahil moist yung room namin, dahil hindi pwedeng malamig pag may newborn ka. Nag-moist siguro yung room tapos, I do not know kung paano nag-transfer. Basta tinapon ko na yung casing na yun and afterwards, bibihira ko na itong magamit. So this one, I truly regret. This is actually one of my last purchases from the last year. This is yung Bottega Veneta or Bottega Veneta na Jodie in teen size. This one, I really love. Ito pa yung talagang antagal ko nang gustong bilihin at hindi ko bilhin kasi nga baka ako sumabit dahil weave ito, parang banig, alam nyo yun. Pero yung isa Dior Book Tote, pagkakita ko, ay ang ganda, bibili agad ako. Ito, pinag-isipan ko pa, pero mas nagustuhan ko siya. Siguro nga dahil mas pinag-isipan ko. Super lambot, and kahit nakaganyan ako, tapos may dala akong anak, parang wala akong buhat-buhat dito. This is just very bulky right now dahil nilagyan ko ng mga papel sa loob. Pero pag wala siyang laman, it's super soft. Hindi rin naman mabilis dikitan ng dumi. Inisip ko kasi dahil beige, baka mabilis dumami. Hindi guys. This one, I truly love. Gusto ko tuloy bilhin yung isa na oversized, but I'm stopping myself kasi sinukat ko na yon. Yun yung actually first ko dapat na bibilihin. Masyado talagang malaki for my frame. Since gustuhan ko to, parang pinag-iisipan ko yun. Hindi natin bibilihin yun. Okay na tayo dito. This one is included dun sa aking mga love. Another thing that I saw from an influencer is the Lululemon belt bag. And guys may nag-comment sa last video na wala daw mura sa Lululemon. Actually, totoo naman yun kasi medyo pricey talaga yung mga work fits nila. Pero alam nyo, nasabi ko na mura to because I bought one in Japan, 1,800 pesos. Pero sa Korea, mga nasa 3,000 plus yung pagkakabili ko. Pero nasabi kong mura sila kasi ang presyo kasi talaga nung mga sikat na jacket doon starts at 6,000 pesos. So, kung kumpara mo yung 1,800 to 3,000 pesos, depende kung saan mo bibilin versus the 6,000 tapos jacket, ang mura na nito para sa bag. So, wag niyong isipin na hindi ako namamahalan dun sa mga work fit ni Lululemon, namamahalan ako sa iba except for this one. Okay, inuna ko na agad yon. But yun nga, nakita ko to sa isang influencer from abroad and ito yung time na hindi ko gaano magamit yung aking mga designer bags. This one, alam nyo naman na yung sagot ko dyan, I truly love. Hindi ko na dadagdagan pa yun. If you wanna know more kung ano yung itsura nito, paano ko ginagamit, you should check out my last video. I'm going to put a card here. Gumagamit na tayo ngayon ng mga cards sa mga features ni YouTube. Card here where you can click my best of 2023 video. Nandun ang explanation ko why I love this one. Ito guys, Diyos ko, very viral sa TikTok. Wala na akong nakita kundi tofu lights. I have 3 of these kasi nung bumili ako ng isa, natuwa talaga ako sa effect niya. So, ang masama doon, bumili agad ako ng
ng dalawa dahil kailangan ko ng tatlo dito sa aking vanity area kasi hindi ko siya need na isaksak or hindi siya malaking sagabal na lighting if I need to film. Maganda naman talaga yung effect niya. Very compact, tapos may mga accessories like clip, tripods na pwede mong mabili. It's just that. Grabe, sobrang bilis malobat. Ibang level yung pagkabilis maglobat na nag-makeup lang ako ng mga 1 hour habang nagla-live. Sis, wala na talagang battery. Ayoko ng charge. Yan ang pinaka-ayaw ko sa lahat. So kahit pa maganda ito, kung ganun kabilis malobat, this is a regret for me. I think kung kaya nilang mapahaba yung battery life, mas maganda. Yun na lang talaga kasi maganda naman talaga siya pero hindi mo mapapakinabangan ng matagal. Meron pa akong diffuser dito. Maganda naman yung attachment na diffuser. Sana lang talaga mas matagal. I regret buying 3 agad. So lesson yan. Kung nagantahan kayo na isa, let it win off first and itry nyo ng husto. Ito ay isa rin sa mga recent purchase ko last year, packing cubes, and OMG, hindi ko inisip na malalove ko talaga siya ng husto kasi ang bilis pala pag nagta-travel na naka-packing cubes. Pag nilabas ko, alam kong ito yung mga panglabas ko, ito yung mga pangtulog ko, ito yung mga toiletries ko. Tapos yung mga packing cubes ngayon, hindi katulad ng mga packing cubes na ginamit ko before, you can already, ano bang tawag dito? Basta pwede mo na siyang panipisin. Kung hindi mo ginagamit, ito nakamanipis siya. Pero kung gagamitin ko siya, i-open nyo na siya ng ganito. Ayan. Ayan, kumakapal siya, diba? So, pwedeng manipis, pwedeng makapal kung marami kang ilalagay. It has different sizes. This one that I got is yung mesh para kita ko yung nasa loob kung ano yung nakalagay. Maganda naman tong brand na to, pero kung i-compare mo lang siya sa available sa Shopee, sa Lazada, medyo nasa pricier side na siya ng mga packing cubes. So, you can just check Shopee, Lazada, but this one is maganda talaga, yung brand. Baka lang magsabi kayo na medyo mahal yan kasi kinumpara ko nga sa iba. Oo nga, no, mura lang pala talaga yung packing cubes. This one really changed the way how I travel kasi mas organized ako lalo na pag meron kang little one that travels with you, this will help. Ito guys, kaso sobrang gulo nila, wait lang. Isa pa to sa mga grabing yellow basket sa TikTok. These are Lululemon inspired outfits. Ito yung jacket version ng Lululemon. Hindi naman siya kasing kapal ng tela ng Lululemon, pero it has decent thickness and ilang beses na rin tong nalabahan. Marami din siyang style. This one naman is sleeveless. Tapos magugulat ka, sobrang mura talaga. Para mga 200, 300, pinakamahal na ata yung 400 pesos. And for work fits, yung mga pang-exercise, pang-workout, sobrang mura nun ha. Tapos may skirt version na merong cycling sa loob. Kasi diba, pag maikli yung skirt, nakaka-jahe. So this one is nice para kahit anong galaw mo at naka-skirt ka, hindi mo iisipin na masisilipan ka, may pocket pa sa likod. So maglilink ako din sa baba ng mga nagustuhan kong styles kasi hindi ko na alam kung ano yung pangalan ng mga styles na ito. And for me, this is something that I really love. Kasi pag mag-workout ka naman, hindi mo naman kailangan ng sobrang mahal. You want something comfy, tapos labahan na labahan kasi di ba napapawisan. Hindi naman mabilis mag-iba ng shape. Isa to sa mga love talaga dito sa list na binigay ko today. I think that's it. Yes, yun na lahat-lahat. So ano nga ba yung matututunan natin sa video na to? Iba-iba tayo ng standards kung alin yung mag-work sa atin at hindi. Kaya maaaring nagustuhan ng mga influencer na to, pero hindi mo magustuhan and vice versa. Hindi lahat ng maganda sa kanila or sulit sa kanila ay magiging ganoon din sa'yo. Example, may nagsabi na sulit itong coffee machine na ito kasi ganito, ganyan. Eh ikaw, binili mo kahit hindi ka naman araw-araw nagko-coffee, so sulit din ba sa'yo? Tapos itong sa isang influencer naman may tinanay, oy, ang ganda ng damit sa kanya, bibiling ko rin yan kasi trending yan ngayon. Pero nung binili mo, nakita mo na, ay shucks, hindi pala para sa body type ko. Pwede pala na magkaiba kami ng body type, kaya maganda sa kanya and hindi maganda sa akin. So you have to take it with a grain of salt na every time may marirecommend, pag-aralan mong mabuti. And wag nyo naman ding isipin na lahat ng influencers ay after your money. Some are just like you, bumibili lang sila tapos pag meron talaga silang opinion about that item na gustuhan nila o hindi, kinagamit nila yung platform nila para ma-inform kayo o tayo na, oy, ito wag niyong bilihin ha, kasi according to me and my opinion, hindi siya maganda or maganda siya. Gawin din natin magandang practice na hindi isisi lahat sa influencer kasi ikaw naman ang nag-add to cart niyan. Sa'yo nakapangalan yung GCash mo, yung credit card mo, yung debit card mo, ano pa bang mga modes of payment. Ikaw ang mag-aabot sa rider ng payment mo for COD. You have your free will. Hindi naman sa sinisisi ko itong mga sarili natin o kayo. Nire-remind ko lang kayo guys that at the end of the day, you decide for yourself. At sa mga influencers din na katulad ko, you were given space sa platform. So let's remember na not everything is all about money. Maaaring kikita ka nga, pero you have to think of your legacy, you have to think of your credibility. Libre na nga naibigay sa yung platform mo, so use it wisely. Yung lessons na shinare ko ay hindi lang para sa mga bumibili
kundi para na rin sa mga influencers na katulad ko. Because to be honest, it goes both ways. Now, I hope I was able to share a thing or two in this video. And if you like this video, paki-like na rin, comment, and subscribe. Maraming salamat. Bye-bye!